Ngayong araw na ito, we will begin the Holy Week reflection. At ito'y nagsisimula sa isang eksenang parang tagumpay pero may lalim na hindi agad nakita. Ang ating Panginoong Jesus ay pumasok sa Jerusalem pero hindi po sakay ng kabayo bilang isang mandirigma, kundi sakay ng isang hamak na donkey. And every people were shouted, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. But, here's the irony. Ang mga taong parehong sumisigaw ng Hosanna, ilang araw na lang, sisigaw ng ipako niyo siya sa krus. Why? Dahil may inaasahan silang ibang klaseng hari. Ang gusto nila, political na tagapagligtas, military deliverer, immediate solution. Pero ang dinala ni Jesus ay hindi pansamantalang solusyon, kundi wala hanggang kaligtasan. Let's face it, maraming taong tumitingin sa pananampalataya, pero hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para hanapin kung ano ang gusto nilang marinig. Kapag hindi tugma ang sagot sa expectation, tinatanggihan nila ang katotohanan. Pero paano kung ang hindi mo inaasahan ay palang totoo? Ngayong linggo ng palaspas, ipinapakita sa atin ang mga katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi sumusunod sa expectation ng tao. Siya ay kumikilos ayon sa kanyang layunin at ang kanyang plano mas malalim kaysa sa ating iniisip. Hindi siya dumating 2,000 years ago para ayusin lang mundo. Dumating siya para iligtas tayo mula sa kasalanan. So here's the challenge to everyone. Tatanggapin ba natin ang totoong hari kahit hindi siyang ating inaasahan? Dahil ang parehong tanong noon ay tanong pa rin ngayon. Sino ba si Jesus para sa'yo? Siya ba'y isang ideya lamang? Siya ba'y isang option? O siya ang hari na dapat sundin? Palm Sunday ngayon, remember, hindi po sapat na sumigaw ng Hosanna in the highest ngayon. Kung bukas naman, tatanggihan rin natin siya sa paraan ng ating pagbuhay. Kapatid, ang hari na dumating sa Jerusalem ay siya ring hari na namatay at nabuhay muli. Kung totoo yun, hindi na ito usapin ng opinyon, kundi usapin ng katotohanan. At sabi nga ng Zechariah chapter 9 verse 9, See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly, and riding on a donkey. Maligayang araw ng palaspas sa lahat. Ito nawa ang panahon ng ating pagbubulay-bulay. Good day. As of this recording, Holy Monday ngayon. Lumipat tayo mula sa sigaw ng Hosanna patungo sa isang eksenang hindi po inaasahan. Ang ating Panginoong Jesus ay pumasok sa templo, ang pinaka-sacred na lugar ng Israel. But instead of silence and holiness, ang nadatnan niya, korupsyon ang nakita ni Kristo. May mga nagtitinda, may nagpapalit ng pananalapi, at tila ba ginagawang negosyo ang pagsamba sa Panginoong Diyos. So what does he did? Anong ginawa niya? Hindi po siya nanahimik. Ang nangyari, binaligtad niya ang mga mesa. Pinalayas niya ang mga nagtitinda sabay-sabi. Sa Matthew 21 verse 13, sabi ni Kristo, My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Kasi, bakit ganon? Dahil ang problema ay hindi lang panlabas, kundi panloob din. Ngayon, pag-isipan natin. Minsan, madali po nating tignan ang mundo at sasabihin maraming mali, maraming corrupt, maraming nalilinlang. Pero, guys, ang paggunita sa Holy Monday ay hindi lang tungkol sa temple noon.
kundi sa temple ngayon. And in 1 Corinthians 3 verse 16, ang sinabi, do you not know that you are God's temple? Ibig sabihin tayo po yun. Kaya kung ang ating Panginoong Jesus ay papasok sa templo ng buhay mo ngayon, ano po ang makikita niya? Tunay bang pagsamba o compromise? Katotohanan ba o sariling interpretation? You see, may mga bagay na mukhang okay sa labas pero sa loob mali. Yan ang tinatarget ng ating Panginoon. Hindi lamang yung behavior natin kundi ang ating puso. Minsan, pagka hinahamon tayo ng katotohanan, uncomfortable to. Uncomfortable. Parang pagbabaliktad ng mesa. But remember, hindi yun ginagawa ng ating Panginoon para sirain ka. Ginawa niya yun para linisin ka. So sa araw na ito mga kapatid, ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay hindi lang emosyon, hindi lang tradisyon, kundi katotohanan na may pagbabago. Kaya kapatid, hindi sapat na tanggapin ang hari kahapon, kundi kung hindi po natin hayaan na baguhin niya ang ating buhay ngayon. Dahil ang hari na pumasok sa Jerusalem ay siya ring hari na may karapatang linisin ang ating puso. At kung siya ay tunay na hari, hindi siya mananatili sa labas ng templo mo. Let him in. Let him change your life, kapatid. Magandang araw. Holy Tuesday ngayon. So, we remember something here. No? Makikita natin si Jesus Christ sa isang matinding eksena. Hindi na siya tinatanggap lang ng mga tao. Siya ay nasa harap ng cross-examination. Lumapit ang mga religious leaders like the experts of the law, the Pharisees, the Sadducees. Hindi po sila lumapit para matuto, kundi para subukin siya. Yung mga tanong about the authority, taxes, the resurrection, lahat ng ito ay pagtatangkang ipahiya o bitagin siya. Pero guys, bawat sagot ni Jesus, hindi lang sumasagot sa tanong, kundi naglalantad kung ano ang totoo. At alam niyo po ba kung anong pinakamahalagang sinabi ng Lord? In Matthew 22:29, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Napakadirekta ng kanyang sagot. Ngayon, you know what? Posibleng maraming nalalaman ang isang tao, matatalino, pero mali pa rin, naliligaw pa rin. Bakit? Sapagkat hindi sapat ang kaalaman kung wala ang katotohanan. At sa panahon natin ngayon, syempre until today, maraming nagtatanong, does God exist? Is the Bible true? Did Jesus exist? Did Jesus rise from the dead? Is Christianity true? At tulad noon, at kahit ngayon, actually, nakakatanggap tayo ng mga komento, mga responses, o yung iba nga, mga personal attacks na lang din, kumbaga. Hindi lahat ng tanong kasi ay galing sa paghanap ng katotohanan. Actually, sometimes, ang tanong ay galing sa pagtanggi. You see mga kapatid, ito pa, pansinin nyo. Hindi iniwasan ng ating Panginoon ang mahihirap na tanong. Hinarap niya ito, sinagot niya ito, ipinakita niya na ang katotohanan ay kayang tumayo sa pagsusuri. Kapatid, hindi sapat na may paniniwala ka. Kasi ang totoong tanong dyan ay kung totoo ito. At kung totoo, kaya ba nitong harapin ang mga tanong? Kaya ba nitong tumayo sa ilalim ng pagsusuri? Christian faith is not afraid in questions. Dahil ang katotohanan, hindi natitinag ng pagsusuri, lalo pa nga itong tumitibay. Kaya ngayong Holy Tuesday, atin pong nakikita ang isang malinaw na larawan. Ang problema po ay hindi po sa kakulangan ng ebidensya, kundi pagtanggi sa katotohanan. So I have a question to ask to everyone who is listening, especially sa mga kapatid sa Panginoon. Kapag naharap ka sa katotohanan, tatanggapin mo ba ito? O hahanap ka ng kaparaanan para takasan ito? Kasi at the end of the day mga kapatid,
Hindi ang dami ng tanong ang magliligtas sa atin, kundi ang pagtanggap sa tamang tanong. At ang sagot ay na kay Kristo Jesus. Good day and have a blessed Holy Tuesday. Yung Holy Wednesday, tahimik pong eksena pero mabigat. Ito ang araw na naalala natin ang isang desisyon. Isang desisyong nagbago ng takbo ng history. Isang tao, isang tagasunod, isang taong malapit kay Hesus Kristo ang nagpasya, nag-decide na ipagkanulo ang kanyang Panginoon. According to Matthew chapter 26 verses 14 to 15, sabi na merong isa sa 12, si Judas Iscariot, pumunta sa mga chief priest at nagtanong, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" At binigyan si Judas ng 30 pieces of silver. 30 pieces of silver. Yun ang presyo. Presyo ng pagtataksil, ng pagtalikod, ng pagpili sa pansamantalang kapakinabangan kaysa sa katotohanan. But wait, hindi ba parang pamilyar to? Hindi man tayo tulad ni Judas na literal na nagkanulo. Ilang beses na ba nating ipinagpalit ang tama para sa mas madali? At ilang beses na ba nating pinili ang sarili kaysa sa katotohanan? Guys, ang Holy Wednesday ay hindi lang tungkol kay Judas. It's all about our hearts. Salamin ng puso ng tao dahil ang tunay na laban ay hindi lang sa labas, kundi sa loob. Here's the main point na gusto kong i-share sa inyo mga kapatid. Hindi outsider si Judas Iscariot. Nakasama niya si Christ, nakinig siya kay Christ, nakita niya ang mga himala. But at the end of the day, hindi niya pinili ang katotohanan. Kaya kapatid, hindi sapat ang exposure sa katotohanan. Hindi sapat yun. Kailangan itong tanggapin. At lalong hindi sapat na malapit ka doon. Kailangan mong manindigan. Sa panahon ngayon, maraming nakakarinig ng katotohanan. May mga nakakapakinig na kung saan napapakinggan nila yung mga evidence for the Christian faith. There are many access on answer. Pero ito ngayon ang tanong, lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Kung totoo ang Christianity, ano ang gagawin mo? Dahil sa huli, ang problema ay hindi kakulangan ng liwanag, kundi yung pagtanggi dito. Ngayong araw na to, let's ask ourselves, may mga 30 pieces of silver ba sa buhay ko? Mga bagay na kapalit ng katotohanan? Mga compromise na unti-unting lumalayo sa akin sa Diyos? Dahil narito ang katotohanan, kapatid, lahat tayo ay may kakayahang pumili, tumalikod o tumindig. At habang papalapit tayo sa krus, kapag dumating ang sandali ng pagpili, kapatid, kanino ka papanig? Dahil ang ating Panginoong Hesus, hindi niya ipinagpalit ang katotohanan. Ikaw ba, kapatid? Magandang araw. Pasensya na po kung voice over po ako ngayon. I had a little bit sick right now. Siyempre, pabago-bagong panahon, ganun. But we'll go on to continue this one. Monday, Thursday ngayon. Huwebes Santo. Papalapit na tayo sa pinakamatinding bahagi ng kasaysayan, ang krus. But before that, may isang eksenang madalas nating minamaliit. Isang eksenang tahimik, ngunit napakalalim. So, sa eksenang yan, kasama ng kanyang mga alagad, ang ating Panginoong Hesus ay naghapunan. At sa gitna ng kanilang paghapunan, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. In John 13 verses 4 to 5, sabi, he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Then,
He began to wash his his disciples' feet. In short, hinugasan ni Kristo ang mga paa ng mga disciples niya. Isipin niyo ito. He is the King, the Lord of Glory, the Savior. Siya pa yung lumuhod. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. Isang gawaing karaniwang ginagawa ng pinakamababang alipin. Bakit? Nais niyang ipakita na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Hindi lang yon. Sa parehong gabing yon, batid niya, nalalaman niya na mayroong magtataksil sa kanya, mayroong magkakaila sa kanya, at siya'y iiwan ng marami. Subalit ano po ang kanyang ginawa? Naglingkod pa rin siya, nagmahal pa rin siya. Dito pumapasok ang isang katotohanang mahirap tanggapin. Madaling magmahal pag madali ang sitwasyon. Subalit ang tunay na pag-ibig, lumalabas kahit sa gitna ng sakit at karamdaman o kahit anumang mga mahirap na sitwasyon. In John 13:34, Jesus said, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another." Hindi lang magmahal ka, kundi ang punto ng Panginoon, it's like magmahal ka tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Or pwede nating sabihin na tulad ng sinabi ng Lord, parang ganito, magmahal ka tulad ng pagmamahal ko. Paano siya magmahal? May sakripisyo, may pagpapakumbaba, may katotohanan. Let's ask ourselves right now, tanungin natin, ang ating pag-ibig ba ay selective, conditional, o tunay na sumusunod sa halimbawa ng Panginoon? Sapagkat ngayong Monday, Thursday, hindi lang ito tungkol lamang sa paalala ng hapunan o sa time ng communion. Paalala rin po ito ng uri ng puso na nais ng Diyos sa atin. Kaya bago dumating ang krus, ipinakita muna ng ating Panginoong Hesus kung paano magmahal. At ang tanong para sa atin sa ngayon, kung ang hari ay nagpakumbaba para sa atin, handa ba tayong magpakumbaba para sa iba? Sapagkat ang tunay na tagasunod ni Kristo, hindi lang naniniwala, kundi nagmamahal tulad niya. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayong Good Friday, narating natin ang pinakaseryosong araw sa kasaysayan ng pananampalataya. Itong araw ng krus, ang araw kung saan ang ating Panginoong Hesus ay hinatulan, ipinako sa krus at namatay. Pero bakit Good Friday? Ano ba ang mabuti sa isang inosenteng pinatay? Narito ang sagot mga kapatid. And as of this recording, maririnig po yung background music po ng mga nagpapabasa. So, please bear with me for this. Sa araw kasing ito, nakita natin ang pinakamalalim na pag-ibig at ang pinakamataas na katarungan sa iisang lugar. Sa Biblia nga sinasabi na God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Hindi tayo nagbago muna before He died. Namatay siya habang tayo ay makasalanan pa. Dito po pumapasok ang isang katotohanan hindi komportable pero ito'y totoo. Ang krus ay patunay na ang kasalanan ay talagang seryoso. Hindi ito simple mistake lang, mga kapatid. Hindi ito okay lang kung kaya itong balewalain ng Diyos. Di sana hindi na kailangan ng krus. Pero dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, kailangan may magbayad sa kasalanan ng sangkatauhan. At dahil mapagmahal ang Diyos, siya mismo ang nagbayad sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo kapatid, hindi ito kayang ipaliwanag ng simpleng emosyon lang. It is a historical event na may malalim na kahulugan. Ang isang inosente ang namatay para sa may kasalanan. So let's ask ourselves, if that is true, ano ang ibig sabihin nito sa buhay ko?
Dahil ang krus ay hindi lang simbolo at lalong hindi ito basta dekorasyon lang. Hamon ito sa bawat isa sa atin. Ngayon, ano yung mga hamon na dapat nating isipin? Na tayo ay nagkasala, na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, at kailangan natin ng tagapagligtas. Well, I still remember someone who wrote a comment in my Facebook na sinasabi na ikaw lang ang makasalanan. Sabi ko, yes, I am a sinner who needs the Savior. We are all wretched. We are sinful in nature. That's why we need the Savior. Kaya ngayong Good Friday, yes, tahimik ang langit, pero malakas ang mensahe. Kapatid, mahal ka ng Diyos, pero hindi niya kinokompromise ang katotohanan. Pinagsama niya ang pagmamahal at katarungan sa krus ng Kalbaryo. Kaya itong tanong ko sa inyo mga kapatid, tatanggapin mo ba ang ginawa ni Kristo para sa iyo? Dahil ang krus hindi lang patunay ng kanyang pagmamahal sa iyo, sa akin, sa ating lahat, kundi paanyaya ito para sa iyong tugon. Have a blessed reflection in Good Friday and remember what Jesus has done on the cross for you. God bless. Saturday, tahimik ang lahat. Walang nagsisigaw ng hosana, walang ingay, walang himala, katahimikan ang natitira. Si Kristo na napako sa krus at namatay, inilibing. Ang mga disciples niya ay takot na takot, nalilito. Wasak ang kanilang inaasahan. Kung isipin mo parang ganito, wala na, finish na. Pero dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan. Ang katahimikan kasi ng Diyos ay hindi po ibig sabihin na wala siyang ginagawa. In Lamentations 3 verses 25 to 26, it says, "The Lord is good to those whose hope is in Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord." Black Saturday is a day of waiting. Hindi ito araw ng aksyon, kundi araw ng pagtitiwala. And let's get a real point here mga kapatid. Lahat tayo guilty eh. Ano ibig kong sabihin? Ang mahirap kasi sa atin, gusto natin agad-agad ng sagot, ng solusyon, ng himala. Pero minsan, ang sagot ng Diyos ay katahimikan muna. Isipin mo yung mga disciples ni Jesus, no? Lahat ng evidence na hawak nila parang bumagsak. Ang Kristo, ang Mesiyas na kanilang inaasahan, pinatay. Pero ang hindi nila alam, may nangyayari na pala. Dahil ang Black Saturday ay hindi po katapusan. Pagitan po yan between promise and fulfillment, between suffering and victory. Ganon din po sa buhay natin. May mga panahon na hindi natin naintindihan ang nangyayari, na parang walang sagot ang Diyos sa ating mga prayers. Bakit? Nasa gitna tayo ng paghihirap, pagdurusa, ganyan, na parang wala nang katapusan yung problema, whatever it is, na parang wala siyang ginagawa. Pero here's the reality. Hindi tumitigil ang ating Diyos kahit tahimik. Kaya ngayong Black Saturday, tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na maghintay. Hindi po yung passive na paghintay, kundi maghintay po ng may pananampalataya at may pagtitiwala. Dahil kung ang kwento ay nagtapos sa libingan, then there's no hope. Pero hindi po doon natatapos ang kwento. Kaya ngayon, kung ikaw ay nasa Black Saturday moment ng iyong buhay, then huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ang katahimikan ngayon ay paghahanda sa himala kinabukasan. Remember my friends, kung may krus at may libingan, siguradong may darating na muling pagkabuhay. Kaya kapatid, manatili ka, maghintay, magtiwala ka. Dahil sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi pa natatapos ang Diyos sa iyong buhay. Natapos natin ang isang linggo ng pagninilay-nilay mula sa sigaw ng hosana hanggang sa katahimikan ng libingan. Ngayon, narito tayo sa pinakamahalagang araw, ang Easter Sunday. Kung ang kwento ay natapos o nagtapos noong Friday, walang pag-asa. Kung nananatili sa Sabado, walang kasiguraduhan. Pero dumating ang linggo, nagbagong lahat.
Dahil sa araw na ito, walang laman ang libingan. Si Hesukristo'y muling nabuhay. Ito ay hindi simpleng claim lang. Hindi ito alamat, hindi ito wishful thinking. Ito ay isang pangyayaring may ebidensya. Sabi sa Biblia, sa Matthew 28 verse 6, He is not here. He has risen just as He said. Isipin natin, kung hindi nangyari ang muling pagkabuhay ni Kristo, bakit handang mamatay ang mga unang saksi para dito? At kung gawa-gawa lang ito, then bakit hindi nila ito itinanggi kahit kapalit nito ay buhay nila? Tandaan natin, hindi sila namatay para sa isang paniniwala na maaaring mali. Namatay sila para sa isang bagay na alam nilang totoo o hindi at pinili po nilang panindigan ito. Hindi rin ito kwento na basta nalang kumalat. Mayroong libingang walang laman, may mga nakasaksi, may biglaang pagbabago ng mga duwag na alagad naging matatapang na mga saksi o mga testigo. Kumbaga, minimal facts ang tawag dyan. Mga bagay na kahit maraming mga skeptics, tinatanggap nila ito bilang historical. So, anong pinakamagandang explanation? May nagsasabing ninakaw ang katawan, pero paano mangyayari yun kung may bantay? May nagsasabing hallucination, pero paano nagkaroon ng parehong hallucination ang maraming tao sa iba't ibang pagkakataon? Kung alamat lang, paano naging alamat agad kung napakaaga pa lang ng mga testimonya? So, ang pinakamalinaw at pinaka-coherent explanation, Jesus rose from the dead. At kung totoo yun, hindi na ito simpleng usapin ng paniniwala, kundi katotohanan. Dahil kung si Jesus ay nabuhay muli, totoo ang kanyang sinabi, He is the way and the truth and the life. The resurrection is not just a celebration, but the confirmation. Kumpirmasyon na may Diyos na buhay. May pag-asa lampas sa kamatayan at may kapatawaran para sa atin. At hindi lang ito tungkol kay Jesus, kundi tungkol sa atin. Dahil kung siya'y muling nabuhay nga, may bagong buhay na inaalok sa atin. Sabi nga niya, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though he dies. Kaya ngayon, sa pagtatapos ng linggong ito, kung saan nagre-reflect po tayo, this is not just about the evidence, but what will you do to the evidence? Mananatili ka ba sa pagdududa o tatanggapin mo ang katotohanan? Kapatid, ang libingan ay walang laman, pero ang mensahe ay punong-puno ng pag-asa. At sa araw na ito, hindi lang siya nabuhay muli. Tinatawag ka rin niya sa bagong buhay. Ito ang Easter, hindi po pagtatapos, kundi simula. Kapatid, maligayang araw ng muling pagkabuhay. Ating gunitain, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat araw, bawat oras ng ating buhay. Have a blessed Easter mga kapatid, and God bless to all of you. Jesus had risen